Yahoo! Hello, hello, hello mga masters and mga ka-G! Welcome sa ating January 12 na All About G, The Green Iguana Daily Vlogs. Anong balita po sa inyong lahat dyan? At kakatapos lang po natin kagabi ng ating premiere promotion sa ating Team Kuroda. At medyo masaya at punong-puno na yung ating mga slots. Kaya ako po'y nasisiyahan po at dumadami na yung ating mga members at nagiging successful so far ang ating purpose kung bakit po tayo nagpe-premiere promotion. And this coming Saturday ay bukas na pala yun, di ba? Ay meron na naman tayong Sabado Tambayan dito po sa Team Kuroda. Ito naman po ay ating mga program para sa ating mga non-monetized na mga kasamahan na kailangan po nating suportahan. So, maliban po sa ating premier promotion, ay gumagawa din tayo ng ating mga steps kung paano po or mga programs kung paano po natin basically na masuportahan po yung ating mga members na hindi pa monetized. Kasi lahat naman tayo ay dumaan dyan, di ba? Dumaan tayo lahat sa hindi monetized. Kaya mas maganda yung organic yung ating source ng ating mga views dahil po yun yung ang pinaka-legit, yun ang pinaka mabisa na or effective na form of support. Pero pwede namang meron naman silang ibang bumibili ng mga bumibili sila ng mga watch hours, ng mga bananas. Mo si G natin, no, nagkikinig po sa akin. Sabi niya, ang tagal naman ng pagkain ko. Hindi ko kasi siya linagyan ng pagkain ngayon. So, lagyan na din natin siya ng pangalang G niya, identity, para sa identity ng ating batang spoiled na bata na si G, the Green Iguana. Alright, so nandito rin yung aking cord na pink. Oo, kalimutan ko pala, meron na pala akong tubig na linagay dyan. Kunin ko na muna to. Kalimutan ko, palagi ko nakakalimutan yun eh. Ayan na yung ating G. Babalik natin yan. At syempre ngayong araw na to ay magko-combine po tayo. Mixture po ng feeds ni G. Yung kanyang feeds na kunin ko to siguro, no? Kasi ano naman to eh, magnet. Para yan sa, in case nalagay ko yung cellphone ko dyan. So, meron tayong feeds. I-mix na lang natin yung feeds niya muna. Matagal-tagal ko siyang hindi nabigyan ng feeds. So, dito yung feeds niya sa taas. Yan. So, kasi pag maganda yung kain niya. Gusto niya yung yung pag kumain po siya ng vegetables. Pero mas kailangan niya rin yung feed kasi mayroon din ibang mga nutrients na hindi nakikita sa vegetables. So, isang scoop yan. Isang scoop lang. Lagyan natin dyan. Yan lang. And then, lalagyan natin yan ng tubig para kasi dry yan. Dry feeds po yan. At dito natin nilalagay sa taas. So, yan, dyan yan. Alright. So, syempre, ang ginagamit nating tubig is yung ating sprayer. Yung dibomba nating sprayer. Ganun, no? So, mag-spray tayo. Okay na yan. Then, syempre, dahil may tubig pa yan, hindi pa na-absorb, lagyan natin ng ocean minerals. Yung ating sikreto para kumpleto yung minerals po ng nutrisyon ng ating G aside sa pagkain niya. So, set aside muna natin yung feeds. Ganyan. Dito natin ilalagay yung mineral. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
10 drops, haluin natin sa tubig at ihalo natin yung ating feeds dyan. Yan, so ito yung itsura ng ating feeds. Yan. So, may tubig pa. Kailangan mabasa yung masok talaga yung tubig, yung feeds ng tubig para pagkain niya mamaya ay hindi na siya matigas. At syempre, aside from the feeds, pwede tayong maglagay naman ng gulay. Pero for now, ito muna, subukan ko lang kung ulit. Kasi parang mga 5 days siguro na hindi ko si G nabigyan ng feeds niya. Ayan. So, ito, tingnan natin kung pwede na. Ayun, soft na siya. Lagay natin yung pagkain niya. Ayan na yung ating G. Tingnan natin kung kakain na siya. Hindi pa natin na-stop na clip on. Ayan. So, tingnan natin kung kakain na yung G natin. Kasi feeds na yan. Nung araw siyang vegetables lang. At siguro namimiss niya rin yung kanyang vegetables. Ay, yung kanyang feeds pala. Tingnan natin kung kakain siya. Uy, nahulog yung kanyang... Tingnan natin kung kakain si G natin, ha? Parang ayaw niya. Ayun, kakain yan. Kasi gutom yun eh. Ayun. So, gustong-gusto naman ni G yan. Nutritious kasi yun. Parang fully equipped na yan ng mga required niya ng mga nutrients. So, parang ayaw niya na, no? Parang nanilibago na siya sa lasa. Nanilibago na si G sa lasa ng kanyang pellets. Let's see kung kakainin niya pa. Parang nanilibago na yata si G sa lasa ng pellets niya. Pero kakain pa rin yan. Yun. Kakain. Kasi yung sa kanila, less proteins lang dapat. Hindi sila pwede yung iguana. Kasi maraming reptiles na protein yung kinakain nila. So ito po ay specifically more on herbs or vegetables and fruits. Pero fruits is only 20%. Pero iwasan daw yung mga starchy at saka mga watery na mga fruits. Kasi masisira yung tiyan nila. Ay madali silang ma-LBM, loose bowel movement. At saka yung mga starchy kasi mas prone sila for diabetes. Ubos ni Gian. Ubusin ata ni Gian kasi gutom yan eh. So, kamusta naman po ang ating mga masters, ang ating mga ka-G? I hope you guys are all doing great. And syempre, I will take this opportunity again and again. Hindi ako nagsasawa, hindi ako nahihiya na i-acknowledge at pagpasalamatan yung inyong mga efforts, lalo na sa pag-support at lalo na sa pag-share and comments. Ang inyong mga efforts dyan ay hindi matutumbasan yan ng kaligayahan kahit ano pang words. There's no right words to express kung ano yung ginagawa nyo para sa channel ko, channel namin ni G. I think tapos na po kumain si G natin or ayaw niya lang punan ng video kasi nakatutok talaga yung cellphone sa kanyang mukha. Sabi niya, Daddy, that's too much. I really don't wanna be an actor. Ayaw niya maging artista daw. Bahala ka dyan, ayaw mo maging artista. Hindi niya naubos yung pagkain niya. Paano yan, G? Ano pala si G natin, no? Pasaway pala ang G natin. Siguro ang gagawin ko is ililipat ko na lang siguro yung tubig na isa dun sa kabila. Yung gusto niya talaga yung tubig na, yung itong tubig na to. Nabigat kasi pag binuksan ko, tatapon siya. Alright, mga masters, mga Gs, mga ka-G. Ano ang ating plano for this weekend?
wala naman, di ba? Ano naman yung mga plano natin? Malapit na rin yung, di ba? Coming na rin yung Kung Hei Fat Choi, yung New Year ng Chinese New Year. At syempre, Valentine's na. Ayun, malapit na. Ano ba yung mga plano? Ano ba yung ating mga gigs dyan? At sa Pilipinas kasi, dumadami na rin yung mga tourist places. Alam ko na kahit saang lugar, lungsod, syudad sa Pilipinas ay meron silang sariling mga gimmick na mga lugar. At yan ay nakakatuwa po yan dahil po ay simply shows that Philippines is improving at lahat po ay nagsistrive para iahon ang ekonomiya natin. At hindi ko naman ikakahiya yan kasi alam ko ang Pilipinas po ay isa sa mga pinakamagandang bansa na binigyan ni Lord ng saganang mga natural sources. So doon sa Pilipinas, makikita natin yung iba't ibang prutas na hindi makikita sa iba't ibang mga lugar, iba't ibang bansa. At syempre, yung mga bulaklak, yung mga tanim po tayo na hindi nakikita sa ibang bansa. At dito sa Pilipinas, maraming mga therapeutic na mga herbs na binabaliwala lang natin, hindi natin kinakain, pero yan dito sa halimbawa dito sa Amerika, yung kahit na dahon ng saging po ay binibenta pa yan. Per plastic pa yan yung dahon ng saging. 'Di ba? So sa Pilipinas wala lang yan. Tinitake for granted lang natin yan. Malunggay. Ang malunggay, nakakalat na yan sa gilid-gilid ng ating mga bakuran. Anong ginagawa natin? Wala naman, di ba? Dito, yan? Ginagawang capsules, binibenta pa yan, frozen na. Kahit frozen na yan na dahon, ay bibili pa rin. Dami talaga tayong mga resources sa Pilipinas na tinitake for granted natin. Yung Philippine mango, yung mangga natin dyan sa Pilipinas, lalo na po ako dahil kasi taga Iloilo po ako, yung sa Guimaras, tsaka sa lugar namin sa Iloilo, sa Leon, meron din kaming one of the sweetest mangoes in the world. Alam naman natin yung Philippine mango is very popular. So sa lugar ni Bro Drasen Pabunay dyan sa Guimaras, isa sa mga pinaka well-known pag sinabing Guimaras mango, diyan ang isa sa mga pinakamatamis at pinakamasarap na mangga sa buong mundo. At ako na-appreciate ko yan. Noon po ay tinitake for granted lang namin. Bumibili kami ng mga kilong-kilo, mga kaing-kaing na mga mangga. Hindi lang kinakain. Minsan tinatapon, binibigyan na lang sa baboy. Nandito na ako ngayon sa Amerika. Walang ganyan. Mahal yung ganyan. So, may mga Indian, may mga Mexican, apple mango, mga ganon-ganon. Ang layo-layo ng kanilang mga lasa. So, inaasam-asam ko na lang yan. Kasi may pumapasok naman pag pumapunta po kami ng California or Las Vegas, may nakalagay naman Philippine mango daw. Pero pag tinikman mo, walang kwenta. Hindi pala, Mexico pala yung Pero sabi nila Philippine mango daw. O Manila mango daw. Manila mango ang tawag nila dyan, hindi Philippine mango. So, ayun yung ating natin. I-treasure po natin kung anong meron sa atin. Dahil once na malayo ka na at may-miss mo yan, hahanap-hanapin mo yan. Yung iba, gumagastos pa ng malaki para makabili lang ng ganyan, na-miss nila. Yun. So, mga masters, yun, tandaan natin, be grateful for what we have and maximize natin kung anong pwede natin gawin sa ating regalo na binigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. Hanggang dito lang po tayo, mga masters, ha? At para, maki-close tayo sa 15 minutes lang. Maraming salamat talaga sa inyong love and support sa aming dalawa ni G, the Green Iguana, and of course, sa channel ko, Master Worm. Kita-kits tayo every Sunday at 1 to 5 in the afternoon. Ako yung host ng ating premier promotion. And of course, 6 o'clock in the morning, Philippine time, ating All About G Daily Vlogs. Sa Green Iguana natin ay super mabait na. Alright, mga masters, God is great! Yahoo!